Magandang hapon, mahal kong mga kaibigan. Ang ating paksa ngayong hapon ay napakaganda. Ang ating paksa ay walay bakod kundi 3 mahalagang bagay na matutunan mo kapag dumanas ka ng mapapait at masasakit na karanasan sa buhay. Yan po ang ating paksa. Ano nga po yan? 3 mahalagang bagay na mararanasan mo o matututunan mo kapag dumanas ka ng masasakit at mapapait na karanasan o bagyo sa buhay habang ikaw ay nabubuhay. Yan po ang ating paksa ngayon. Kaya mahal kong mga kaibigan, pakatandaan natin, ang Diyos ay maraming paraan para tayo ay turuan. Okay? Marahil ang isang paraan ng Panginoon para tayo matututo ay mula sa mapapait nating karanasan at masasakit na karanasan o bagyo sa buhay. Matututo po tayo diyan. Pangalawa, ay matututo rin tayo mula sa mapapait at masasakit na karanasan mula sa ating mga kaibigan o sa ibang mga tao. Kaya, mahal kong mga kaibigan, ngayong hapon, alamin natin yung 3 mahalagang bagay na ating matututunan kapag dumanas tayo o sumapit o nakaranas tayo ng mapapait at masasakit na karanasan sa buhay. Opo, ayon sa talata na ating babasahin ngayong hapon, ito ay masumpungan sa Job chapter 36 verse 15. Okay, Job chapter 36 verse 15, ganito po ang ating mababasa, mahal kong mga kaibigan. God teaches us through suffering and uses distress to open their eyes. Okay? Ginagamit ng Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng mga suffering o mga paghihirap o masasakit at mapapait na karanasan, at pagkatapos ginagamit ng Panginoon ang distress situation natin para mabuksan ang ating mga mata. Yan po ang sinabi ng talata, Job 36 verse 15. So mahal kong mga kaibigan, kung kayo ay dumaranas ng ganong mga karanasan sa mga sandaling ito, maging honest ka lang. Maging honest ka lang, kapatid, at sabihin mo ng totoo sa Panginoon ang iyong nasa loob. God, ang sabi nga is the present help in time of distress. So mahal ko mga kaibigan, hindi ka nag-iisa. Okay? Hindi ka nag-iisa sa pagsagupa sa matitinding pagsubok sa buhay. Lalo tigit yung mapapait at sobrang sakit na karanasan ay ang Panginoon ay kasama mo. Okay? So ngayon ay isa-isahin natin yung 3 matututunan natin. Okay? Isa sa mga bagay na dapat nating alamin, mahal kong mga kaibigan, ay ano ba ang gusto ng Diyos na malaman natin sa mga karanasan natin, tulad ng mga pagsubok, mapapait na karanasan, napakasakit na karanasan o bagyo sa buhay, mga pagkalugi o anuman. Ano ba ang gusto ng Panginoong malaman natin? Okay. Ang number 1 po, mahal kong mga kaibigan, sa 3 mahalagang mga bagay na ating matutunan kapag dumanas tayo ng masasakit, mapapait at bagyo sa buhay ay number 1, natututunan mong magpakalapit-lapit sa Diyos. Okay? Ang sabi ng iba, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Yan ang kasabihan ng tao. Pero ang isang Kristiyanong tulad ko, ang isang taong nagigipit sa Diyos, kumakapit o lumalapit. Opo, mahal ko mga kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos sa panahon na ikaw ay dumaranas ng matitinding pagsubok o mapait at masakit na karanasan ay nananatili. Okay? Umiibig pa rin ang ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nariyan pa rin sa panahon ikaw ay sinusubok, binabagyo sa buhay. Ang kanyang biyaya ay sapat upang ikaw ay magtagumpay, mahal kong mga kaibigan. Bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom para matutunan mo ang mga iba't ibang paraan kung paano ka magtagumpay. Yan ang itutulong ng Panginoon. Basta't ikaw lang maging honest sa iyong sarili at sabihin mo lang, Panginoon, narito ako ngayon, binabagyo ang aking buhay. Masakit at napakapait ang aking karanasan ngayon. Ang Panginoon ay hindi mag-aatubili na bibigay siya ng mga paraan kung paano ikaw ay magtagumpay. Okay, ang pangalawa, mahal kong mga kaibigan, na matututunan mo
Sa panahong ikaw ay binabagyo, dumaranas ka ng napakapait at masakit na karanasan, ay matutunan mo na magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanyang banal na kasulatan. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, maraming tao na hindi nila alam ito. Na sa kabila ng tayo pala'y binabagyo, mayroon palang natututunan tayo. Mayroon palang growing sa ating buhay. Mayroong nadidevelop, mahal kong mga kaibigan, inner ng ating buhay. Kaya yung tatlong yon ay pakatandaan po, napakahalaga po yun. Ang katotohanan ay madaling magtiwala sa Diyos sa panahong tiwasay ang buhay. Sa panahong walang bagyo, sa panahong wala kang sakit, hindi ka nakadextrose, hindi ka naka-tube, madaling magtiwala sa Diyos. Pero sa panahon na ikaw ay dumaranas ng matinding pait at sakit ng damdamin o karanasan o bagyo sa buhay o matinding pagsubok, kayo po ba ay nagtitiwala pa rin sa Diyos? Hari nawa na tayo hindi nawawalaan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Subalit sa panahong ikaw ay magtiwala sa Diyos, ang Panginoon ay hindi kailanman kabibiguin. God will make His way in His own time, in His own way, kung paanong matulungan ka. Babasahin natin ang talata. Sa talata na ating babasahin ay napakahalaga po ito na dapat nating matutunan. Ang sabi dito ay, before I was afflicted. Okay? Ito ay isang talata, mahal kong mga kaibigan. Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. Bago daw dumating ang affliction sa kanya, ang sabi niya, siya muna ay nahiwalay sa Diyos. Nag-backslide siya, kumbaga. Kaya naranasan niya yung matitinding, mapapait at masasakit na karanasan bago pa siya afflicted ay naghiwalay na siya sa Diyos. Yung pagdanas niya ng ganong affliction ay paalaala ng Diyos sa kanya na siya ay dapat magbalik sa ating Panginoon. Kaya kung kayo po'y napahiwalay sa Panginoon at kayo ay dumaranas ng bagyo sa buhay, dumaranas kayo ng mga pangyayaring hindi nyo inaasahan na mangyayari sa inyo, it's time to remember that God is allowing these things na mangyari para ikaw ay muling magbalik sa Kanya, sapagkat ikaw ay napalayo. Ikaw marahil ay nakalimot o napalayo sa Kanya. Isa pang reason, marahil ay tinitest ng Panginoon ang iyong pagkatao kung sa panahon ng bagyo sa buhay ay mapili mo pa rin siya na lapitan kaysa sa ibang mga tao. Mahal kong mga kaibigan, natututunan natin na magtiwala sa Diyos kapag mayroon tayong mga pagsubok na matitindi sa buhay. Ang pangatlo, mahal kong mga kaibigan, na natutunan natin kapag sumapit ang matinding pagsubok, mapapait at masasakit na karanasan, ang sabi dito ay natutunan na mas kailangan natin ang mga tao sa paligid natin. Kalimitan natin, mahal kong mga kaibigan, kapag tayo po ay walang mga sakit, hindi natin kinikilala ang ating kapitbahay, kung minsan hindi, lalo tigit sa mga syudad na malaki, kapitbahay hindi mo kakilala eh. Kapinto mo lang, next door hindi mo nga kakilala eh, kasi palipat-lipat ang mga tao. Pero sa panahong ikaw ay dumaranas ng matindi at mapait na pagsubok sa buhay, kakatok at kakatok ka para humingi ka ng tulong. Yan ay natututunan natin sa panahon na tayo ay dumaranas ng ganong kagipitan. Kaya, napakahalaga na yung tatlo ay huwag nating kalimutan. Natututunan natin na pahalaghan at kailanganin ang ibang mga tao kapag dumaranas tayo ng matinding pagsubok at sakit sa buhay. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, nung dumaranas tayo ng masasakit na karanasan sa buhay, ang ating tanging nasasambit, lalo tigit pag ikaw ay nakahiga, Panginoon, tulungan mo ako. Di po ba? Sa panahon na ikaw ay may sakit, ikaw ay nakahiga, ang iyong mukha ay nakatingin sa taas, sa langit. Diyos ko, patawarin mo ako.
Diyos ko, tulungan mo ako. Pero nung ikaw ay walang sakit, hindi mo mabanggit ang Panginoon Diyos. Pang-personal ang iyong inaalaala. Lagi kang nakatingin sa baba o sa harapan. Subalit pag ikaw ay may sakit, nakaharap ka na sa Diyos, wala ka nang magawa, lagi ka nang tumatawag sa Kanya. Kaya, yan ang natututunan natin kapag sumapit tayo sa mga panahong tayo ay matinding binabagyo sa buhay. Kaya ang pain o sakit na ating naranasan ay isang palaala na talagang huwag nating baliwalain ang Diyos. Ang nakakalungkot kasi kuminsan, pag tiwasay ang buhay at walang bagyo, nakakalimutan natin yung nagbibigay buhay. Nakalimutan natin yung nagpapala sa atin. Subalit kung dumating na tayo sa puntong binabagyo, saka lamang natin naalaala ang Diyos. So mahal kong mga kaibigan, kung ikaw man ay dumaranas ng masasakit at mapapait na karanasan o bagyo sa buhay dahil sa mali mong desisyon, dahil sa mali mong pagpili, maging ito man ay kasama mo sa buhay, nagkamali ka sa pagpili ng kasama mo sa buhay, barahil ang pinaaral mo ay emotion, hindi mo man lamang ipinag-pray, ikaw ay nagpapasya sa iyong sarili, kaya ngayon nagkamali ka, naisip mo nagkamali ka, sige lang ang bangayan ninyo, away dito, away doon, liparan ang plato, liparan ang sandok at kutsara, ngayon na-realize mo, mali ang iyong pagpili. Ngayon, ano ang gagawin mo? Nariyan ka na. So, harapin mo ang katotohanang nagkamali ka. Subalit, kapag ikaw ay maging honest sa iyong sarili at sabihin, Panginoon, marahil talagang nagkamali ako sa aking mga desisyon, pinairal ko yung pagiging makasarili, hindi man lamang kita na konsulta sa aking ginawa, sa aking mga desisyon, patawarin mo po ako. Tulungan po niyo akong malampasan ko ito at ma-overcome. Ang Panginoon ay hindi ka bibiguin. God is always present in time of need. So mahal kong mga kaibigan, kapag ikaw ay dumaranas sa matinding mga pagsubok tulad niyan, ay dapat lalong lalalim ang ugnayan mo sa ating Panginoong Diyos. Lalong malapit at malapit ka na sa Panginoon sapagkat wala kang ibang asahan kundi ang ating Panginoon. Lalo tigit kapag kinuha mo na yung x-ray mo, laboratories mo sa ospital, at mayroon kang bad medical report, at ang sabi ng doktor ay itong iyong report, na itong iyong mga tinatawag na examination, mga laboratories, x-ray, ultrasound, ay nagsasabing ikaw ay mayroong matinding haharapin. Nakakatakot di po ba? Lalo't pag sinabing mukhang ito'y kanser, sabi ng doktor mo, mukhang ito ay kanser, talaga namang manlulumo ka. Lahat ng pangarap mo parang mahihinto muna at ang iyong harapin kung paano madugtungan ang iyong buhay. Sino ba ang nagdudugtong ng buhay? Doktor ba? Hindi ang doktor. Gagamitin lang ng Panginoon yon. Maraming mayayaman ang hindi na ililigtas ng doktor. Pero pag ang Panginoon ang gumawa ng hakbang, God can make a miracle. So marahil mga kaibigan, marami na ang nagpatotoo na mula noong dumana sila ng mapait at masakit na karanasan sa buhay. Mahal kong mga kaibigan, lalo tigit nung sila ay naghiwalay ng kanyang asawa, naghiwalay ng kanyang sweetheart, naghiwalay ng kanyang business partner, nagkaiwalay ang kanyang kaibigan, sila ay talagang dumaranas ng matinding pagsubok sa panahon yan, napapalapit sila sa Panginoon Diyos. Okay? Kung dumanas ka ng pagka-operasyon o pagka-hospital, naratay ka sa banig ng karamdaman o di kaya nawalan ka ng trabaho, masakit yun, matinding pagsubok yan. O di kaya na-aksidente ka, car-accident, o anumang aksident, o namatayan, ikaw ng isa sa mahal sa buhay mo, matindi po yun ang mga pagsubok. Masakit, mapait na karanasan. Subalit, ang sabi nga dito, ano ang matututunan natin sa mga bagay na ito? Yung tatlong yon na binanggit ko, alalahanin po niyo, mahal kong mga kaibigan. Dapat ay lalo pa tayo magpakalapit-lapit sa ating Panginoon Diyos sapagkat siya lamang
ang ating maaasahan sa panahon ng ganong kalagayan. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? James chapter 1 verse 3 to 4, when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Ulitin ko po ang sinabi ni Apostol Pablo sa James chapter 1 verse 1 up to 4, 3 to 4. Chapter 1 verse 3 to 4. When your faith is tested, kapag ang iyong pananampalataya ay sinubok, your endurance has a chance to grow. Yung iyong endurance ay may pagkakataong lumago. So let it grow. Hayaang lumago sa panahon ng ikaw ay sinusubok. For when your endurance is fully developed, kapag na-develop na yung iyong endurance, resilience, at saka patience, character na develop, you will be perfect, complete, and needing nothing. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. So mahal ko mga kaibigan, huwag nating katakutan ang mga pagsubok. I-welcome natin ang mga pagsubok. Pag ikaw ay mayroong Diyos na tulad ng ating Diyos na inaasahan natin, you will welcome ang mga pagsubok na yan sapagkat there is a chance to grow. May kasabihang there is no gain if there is no pain. Okay? If there is no pain, there is no gain. Okay? So, kapag mayroong pain, ay mayroong gain. Kaya, huwag nating katakutan ang mga pain. Bahagi po yan kuminsan ng training. Alam mo, bago ma-promote ang isang sundalo, dadanas yan ng training na katakot-takot. Mayroong mga obstacle yan na dadaanan. Matindi. Talagang ang kanilang ensayo, exercise, yung kanilang training matindi. Subalit pagkatapos ng training, there is gain. Magkakaroon ng promotion sa kanilang rangko. Kaya yan ang gain. Kaya kung tayo dumaranas ng matinding pagsubok, mahal kong mga kaibigan, dumaranas ka ng bagyo sa buhay, pakatandaan mo, where there is pain, there is gain. Ang katapat niyan, bandang uli, ang bunga niyan, ay endurance, resilience, patient, Christ-like character, at the same time, yung pagiging humble. Kaya mahal kong kaibigan, huwag nating katakutan ang mga pagsubok at mga discouraging moments ng ating buhay. May kasabihang, the very thing that is discouraging you right now is the very thing that God is using to develop you and your character. Ulitin ko po, the very thing that is discouraging you right now is the very thing that God is using to develop you and your character. Opo, totoo po yun. Yung mga bagay na nakaka-discourage sa iyong buhay, yung mga bagay na talagang dinaranas mo, ay yan ang siya mismong tool o gagamitin ng Panginoon para ma-develop ang iyong buhay, ang iyong Christ-like character, resilience, at iba pa. So remember, mga kaibigan, if you only fully trust in God and walk in His righteousness, pain will be an asset to develop endurance, resilience, Christ-like character, and maybe it will be a great help or passport for you to heaven. So mahal ko mga kaibigan, kung ikaw ay dumaranas sa mga sandaling ito ng matitinding pagsubok, mga karanasang hindi mo inaakalang mararanasan mo, mga pagsubok na talagang beyond your capacity na ma-overcome, remember, there is God in heaven who is just watching you. Just a word of prayer, God will send His angels, will send anybody God can use or align other people to help you sa iyong pangangailangan. God has power to send people to aid or to help you in time of need. So mga kaibigan, magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Ipinahintulot ng Diyos ang ilang mga karanasan na ating dinaranas with a purpose. May layunin ng Diyos at ito ay kung minsan ay para ikaw ay mag-grow, ma-develop ang iyong character at higit sa lahat mapalapit ka sa ating Panginoon. Matututo ka ng maraming mga bagay. So, narito mahal kong mga kaibigan, ang tatlong
mahalagang bagay na ating natututunan. Babanggitin ko muli para maalala niyo. Una, natututunan nating mapalapit sa ating Panginoon Diyos at kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Kung minsan kasi dati ay self-centered tayo Masyado tayong self-centered, nakatingin tayo sa ating sarili. Subalit ngayon, nung dumanas tayo ng matindi at mapait na mga pagsubok at masasakit na karanasan, tayo'y napapalapit sa Diyos at ating kinikilala ang kapangyarihan. Pangalawa, natututo tayong magtiwala sa Diyos. Dati wala tayong tiwala sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa ating sarili at sa ating kakayanan. Parang kayang-kaya natin lahat ng bagay. Subalit nung dumating na tayo sa puntong yon, tayo po ay wala palang magagawa. So, narito tayo matututong magtiwala sa Diyos ngayon at hanggang sa kanyang pagdating. Ang pangatlo, mahal kong mga kaibigan, natututo tayong mga ilangan ng ibang tao. Pahalagahan ang kahalagahan ng ibang tao. Dati ay wala tayong ginagawang yan. May kayabangan tayo noon. Porke tayo ay may kakayanan, mayaman, may pera, may kutsi lahat, may bahay, wala tayong kailangan. Subalit nung ikaw ay dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, kailangan mo rin pala ang mga taong ito. Kailangan pula kahit sila ay simpleng mga taong kapitbahay mo, sa panahon ng iyong kagipitan, sila rin pala ang lalapit, ang makakatulong sa iyo. So mahal kong mga kaibigan, sana pakatandaan natin ang ating natutunan ngayong hapon at tayo'y patuloy na magtiwala sa ating dakilang Diyos. Okay? God bless you. Bye-bye mga kapatid. Sundan po ninyo ang aking mga ina-upload na video na mga sermon at iba pa. Maraming salamat. Bye-bye.